anak, anong magandang balita mo sa akin? Nay, galing ako ng agency ngayon. Sabi nila, natanggap na raw ako sa Saudi. Talaga? Oo, Nay. And then, within this week, aalis na ako, Nay. Salamat naman, Panginoon, at mapapagawa na natin itong ating bahay. At ano pa? Nay, may good news ako sa inyo. Oh anak, anong good news? Ako na, natanggap na ako sa hospital na na-apply ako sa Saudi. Kailan raw ang alis anak? Sabi ng agency, next week makakalis na raw ako. At mabibigyan ko na rin ang magandang kanibukasan ng anak ko. Sandali lang mga kabayan. Hindi ganyang kasimple ang pagtatrabaho sa abroad. Pinagpaplanuhang mabuti yan. May alam na ba kayo tungkol sa Saudi? Ang isang OFW na maraming alam tungkol sa bansang kanyang pupuntahan ay siguradong madadalian sa kanyang pag-a-adjust sa bago niyang mundo. Mga kabayan, ako nga pala si Pidoy, ang inyong tagapayo. Ano po ba dapat ko malaman sa Saudi? Naririto ang mga mahahalagang bagay na dapat ninyong malaman tungkol sa Saudi Arabia. Ang Saudi Arabia ay isang kaharian katabi ng Jordan, Iraq at Kuwait sa north, Persian Gulf, Qatar, Bahrain at United Arab Emirates sa east, Oman at Yemen sa south, at ng Red Sea sa west. Kahit talagang napakalaki ang disyerto, mayroon din itong mga bundok. Ang makabagong Saudi ay may mga agricultural farms at marami ang halaman. Ang akala ng karamihan ay talagang tuyong-tuyo at mainit dito. Subalit mayroon ding panahon na malamig. Tuwing taglamig, talaga namang napakalamig dito. Nagkakaroon pa ng snow at umuulan ng iyelo sa matataas na lugar tulad ng Abha, Al-Baha at Taif. Tuwing tag-init naman, karaniwan na ang 45 to 50 degrees centigrade ang temperatura, lalo na sa kapatagan at bahaging disyerto. Naniniwala ba kayo na umuulan din sa mga disyerto? Ito ay tuwing magpapalit ng panahon. Ang karaniwan ng mga sentro ng pamayanan ay matatagpuan sa mga lugar na malapit sa dagat. Yon ay sa Eastern at Western Provinces. Kilalang-kilala sa Eastern Provinces ang tatlong syudad ng Dammam, Dharan at Al-Khobar. Pag sinabi namang Western Provinces, kilalang-kilala dyan ang Jeddah, ang Makkah at ang Medina. At siyempre, mayroon ding mga lugar sa Central Provinces. At yan, alam na alam ng karaniwan ang Riyadh, ang Buraida at Hufuf. Dati, oasis ang tawag sa mga puok na ito. Ngayon, mga moderno ng syudad. Mayroon ding mga maliliit na pamayanan. Nagtatayo ng mga komunidad sa ilang bahagi ng disyerto dahil sa industriya ng langis. Karamihan ng mga naninirahan sa Saudi ay mga katutubong Arabo. Yung mga tunay na Saudis talaga. Sila ay nakatira sa mga bahay na talaga namang malalaki kaysa pangkaraniwan. Dito madalas ginagawa ang mga pagtitipon ng buong pamilya, mga kamag-anak at kaibigan. Halos linggo-linggo ang kanilang get-together na naaayon sa kanilang kultura. Pero mayroon ding mga Asyano, may Aprikano, may mga Arabong mula
sa mga katabing bansa. Mayroon ding mga puti, mga Amerikano, Australians, mga British, at iba pang mga Europeans. Karaniwan sa kanila ay nakatira sa mga exclusive na compounds. At siyempre naman, mayroong 1,000,000 mahigit na mga Pilipino na nakakalat sa buong Saudi Arabia. Ang buhay at kultura sa Saudi ay umiikot sa Islam. Napakaraming mga mosque. Araw-araw, 5 beses tinatawag ang mga Muslim upang magdasal. Tuwing oras ng dasal, humihinto ang lahat, Muslim o hindi Muslim. Talagang dapat na huminto sa kani-kanilang mga trabaho o gawain. Kung sa atin ay Sabado at Linggo ang weekend o araw ng pahinga, dito ay Huwebes at Biyernes. Kung sa mga Kristiyano, ang Linggo ang araw ng sama-samang pagsamba, sa mga Muslim ito ay Biyernes. Bukod sa Hajj, pinakamahalagang okasyon sa Saudi ang Ramadan at Eid al-Fitr. Ang Ramadan ay isang buwan ng fasting na susundan naman kaagad ng napakasayang Eid al-Fitr na katulad ng Pasko sa Pilipinas. At siya nga pala, mayroong mutawa. Ang mutawa, yun ang religious police. Paikot-ikot yan dito sa Saudi, nagbabantay at nanghuhuli doon sa mga taong ayaw huminto doon sa kanilang ginagawa kapag ka oras ng dasal. Kaya pag nasa Saudi na kayo, dapat na igalang ang mga oras ng dasal. Ang tawag nila dito ay oras ng sala. Ang pananamit ng mga Saudi ay naaayon sa prinsipyong kababaang loob na itinuturo ng Quran. Ang mga lalaki ay kadalasang nakasuot ng tub, belo at gutra. Hindi naman kinakailangang magsuot ng tub ang mga dayuhang kalalakihan. Gayunpaman, kailangang nakadamit sila ng naaangkop sa lugar. Ang mga kababaihan na may nagsusuot ng abaya sa ibabaw ng kanilang damit. Nakabelo rin tuwing lumalabas ng bahay. Ang pagsusuot ng abaya at belo ay obligado. Hindi ito maaaring ipagwalang bahala. It is a must para sa lahat ng mga kababaihan. Ipinagbabawal sa Quran ang pagkain ng karne ng baboy at pag-inom ng anumang alak o inumin na may alkohol. Ito ay mahigpit na ipinatutupad sa Saudi Arabia. Bahagi na ng pagkaing Arabo ang khubz, na kung tawagin ng mga Pilipino sa Saudi ay kubos. Ito ay isinasawsaw sa ful, katulad ng hummus o dakus. Mga giniling itong gulay katulad ng talong o kaya naman ay giniling na soya. Karaniwan ding mayroong ensalada o salad. Siyempre naman, may kasamang ulam ito ng karne, na tupa, manok, baka o isda. Isa ring popular na pagkain ang kapsa. Ito ay isang sinangag subalit may kasamang manok, kambing o tupa. Paborito ito ng mga Arabo at kinawiwilihan din ng maraming Pilipino. Mahilig din silang uminom ng chai o tsaa. May tradisyonal na kape na kung tawagin ay gawa. Meron po bang pagkain Pilipino doon? Merong mga mabibiling karne, isda, gulay, at iba pang mga sangkap at sahog para sa mga lutuing Pilipino. Mayroon ding mga restaurant na ang hain ay puro pang Pilipino.
Meron bang kayang mapaglilibangan? Walang mga sinihan sa Saudi dahil ito ay di naaayon sa kanilang tradisyon at kultura. Pero marami namang mapaglilibangan. Maraming mapapasyalang mga malls at supermarkets. At popular na popular ang mga pamilihan sa Bata. Dito, kadalasang namamasyal ang mga Pilipino at iba pang mga lahi. Mayroon ding mga sports at recreation facilities sa Saudi, katulad ng fitness gym, volleyball, basketball at tennis courts, bowling lanes at, of course, mga bilyaran. Mayroon ding sari-saring organisasyong Pinoy. Ito ang mga nag-o-organize ng mga sports activities, nagkakaroon din ng mga pangkulturang pagtatanghal, pagtitipon at kasayahan sa ating embahada. Karaniwan ay tuwing ipinagdiriwang ang iba't ibang holidays ng Pilipinas. Napapawing hirap at bihati. Ano-ano pa po ba ang dapat kong malaman? Naririto muli ang ilang mahahalagang paalala upang maiwasan ang problema. Huwag na huwag magdadala ng malalaswang pelikula o babasahin. Bawal ang uminom ng alak. Ipinagbabawal din ang anumang klaseng sugal dito sa Saudi Arabia. Sa panahon ng Ramadan, ang mga Kristiyano ay di dapat kumain na nakikita ng mga Muslim. Huwag na huwag magdadala ng anumang religious items na walang kaugnayan sa Islam. Ito ay bawal na bawal sa kanilang relihiyon at batas. Kailangang magsuot ng disenteng damit, lalo na kapag nasa publiko. Huwag makihalubilo o makipag-usap sa kabilang kasarian o opposite sex kung hindi mo asawa, magulang o anak. Kalaboso lamang ang kahihinatnan mo. Lagi ding tandaan, may limitasyon ang mga parties sa Saudi. Iwasan ang mga pagtitipon na magkakahalo ang babae at lalaki. Ang paghahalubilo o pagsasama-sama ng mga lalaki at babae na hindi naman magkakamag-anak sa isang lugar na kasayahan ay labag sa kultura at tradisyon ng Saudi Arabia. Paano po kung magka-problema ako sa employer ko? Tumawag o magsadya sa Philippine Overseas Labor Office o POLO para matulungan ka sa pakikipag-ayos ng problema sa employer mo. Kabayan, ito ang mga address at contact numbers ng ating embahada, konsulado, overseas labor offices at mga OWA officers sa Saudi Arabia. Sige kabayan, maligayang paglalakbay,
Magkita-kita tayo sa Saudi.